Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jack. Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating po daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay? So yan guys, sa mga interesado naman sa ating private reading, nasa description box below yung link ng aking Facebook. I-message nyo na lang ako guys. So tignan natin. Okay, tignan natin kanina bang love reading itong masasagap natin ngayon. Meron tayong The Chariot. So, may nakikita ko dito guys, may distraction ngayon dun sa person mo, no? Parang may dumarating na offer sa kanya. And napakaganda nung offer na dumarating sa kanya. So, posible kasi guys na ito yung nakakasira ngayon sa relasyon nyo ng person mo. Alam mo yung parang tukso to para sa kanya. And possible na parang baka maisang tabi ka ng person mo dahil dito sa napakagandang offer na paparating sa kanya. Okay? So, pwede yung offer na yan guys, tukso. Pwede yung third party na may offer sa kanya, or pwede yung third party na yun, nakikita niya na meron siya magandang kinabukasan. Okay? Tingnan pa natin guys. Kanino po itong love reading? Meron tayong The Hangman. Medyo komplikado lang yung sitwasyon. Ayan yung iba sa inyo, kung tingin mo hindi na kayo nagkakaintindihan ng person mo, kung may something na nangyayari sa relasyon nyo, ito na guys yung dahilan. Okay, sa nakikita ko dito kasi nga may ibang involved dito, and the moon, hindi na nagpapaka-totoo sa inyo yung person mo. Mataas yung chance na, alam mo yon, natutokso etong taong to sa iba. Okay? And kung hindi tuloy-tuloy yung communication nyo, sa nakikita ko guys, ayan, meron kasi siyang tinitignan na ibang option. At nagiging toxic na yung relasyon nyo. Kasi nga hindi siya gano'n nag-update. So, alam mo yung dating sa akin dito, kung nagawa niya na before na magkaroon ng third party, hindi ka na natatakot na gawin niya ulit. Okay? Kasi parang ang nasasagap ko sa energy mo, nagawa niya na before. So, nagawa niya na yung pinakamasakit na pwede niyang gawin sa akin. Na parang magkaroon ng iba at iwan. Parang ganun yung nakikita ko sa inyo. And kung sakaling uulitin ng person mo, or pwedeng wala ka na kasi din talagang tiwala, na parang lagi, parang lagi mo pinapasok sa isip mo na pwede niya guys ulit-ulitin. Okay? So, pwede niyang ulitin kasi nagawa niya na eh. Piling ko sa'yo, masama lang yung loob mo sa kanya. Pero ang tanong ko sa'yo, bakit tinanggap mo pa? Meron na palang issue na ganito. Siguro kasi, meron ka malalim na dahilan. Tignan natin ha. Mukhang magkalayo kayo ng person mo ngayon. Page of Swords. Nagiging distant na naman si person mo sa'yo. So, ako sa inyo guys, huwag nyo nang amuhin pa yung ganitong klase ng behavior. No? Huwag nyo nang amuhin pa itong taong to. Yun yung sinasabi sa akin dito. Huwag nyo na siya guys bigyan pa ng pansin. Kung yun talaga yung gusto niya, ibigay niya yung kalayaan na gusto niya. Hayaan niya na siya sa gusto niya. Hayaan niya na siya guys maging payapa, no? Kung yun talaga yung gusto ng person mo. Okay? Titignan natin, since meron naman siya guys ibang option dito. Mahirap lang siguro talaga at mapakadali lang sabihin na ganun yung gawin. Pero mahirap eh. Oo, mahirap kasi una-una sa lahat, pwedeng may anak kayo. Pangalawa, pwede kasing wala kang trabaho and sa kanya ka umaasa. Kaya nga lagi sasabihin sa inyo, lalo na sa mga babaeng nanonood dito sa atin, dapat magkaroon kayo ng ibang source of income nyo. Kailangan matuto kayong dumiskarte. Okay, huwag nyo guys iasa doon lahat sa person mo. Kasi para kung sakaling dumating yung araw na magkaroon ng ganitong pangyayari, malakas yung loob mo. Okay, swerte na lang talaga nung iba na okay, swerte na lang yung iba na parang mahal pa rin sila ng person nila kahit wala naman silang work, or kahit na parang ang toxic na ng relasyon, pinipili pa rin guys ilaban itong relasyon na to. So, sobrang bihira, no? May mga karelasyon kasi dyan guys na ginagawa nila lahat do sa partner nila, nagsasacrifice sila para do sa partner nila. Pero,
iniiwan pa rin sila. Kahit na sila na yung nagsasuffer, sila na yung maraming sinasacrifice para nang mabuo pa rin yung relasyon. Yun yung nakikita ko. So, okay? Kagaya ng sabi ko kanina guys, mas maganda pa rin na may source of income ka. Tingnan mo, ito yung paglayo ng person mo. Para kung sakaling iwan ka nitong taong to, itong magulong tao na to, kasi parang medyo may pagkagago talaga tong person na to. Sorry sa words, kasi ganun ko siya guys nag-describe. Talagang may pagkagago talaga tong taong to. Okay? Napaka-selfish. Sarili niya lang yung iniisip niya. Tignan mo, once na iwan ka nitong taong to, ulit, kung iniwan ka na niya before, meron kang source of income. Hindi ka didepende sa taong yan. Okay? Lagi nyo guys iisipin na kaya mo yung sarili mo. Hindi mo kailangan idepende sa taong to. Napaka-BS na tong taong to. Sige, tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong 7 of Cups option. Distracted talaga siya guys, no? Meron siya tinitignan dito at ramdam na ramdam mo. Meron siyang ibang inuuna, meron siyang ibang obligasyon ngayon. Then naramdam na ramdam mo sa taong to. Okay? Titignan pa natin. So, sa halip guys na mag-overthink ka ng ganyan, kasi tignan mo, every time na i-approach mo si person, may pagka-emperor, no? Ibig sabihin, nakikipagmatigasan sa inyo, hindi mo makukuha yung tamang sagot sa taong to kasi ipaglalaban niya lang yung gusto niya. Okay? Paninindigan niya na yung sinabi niya ngayon, yun na yun. Okay? So, nakikita ko sa person mo guys, yung magiging irresponsableng tao. Oo. Pwedeng tinulungan ka naman niya, pero at the end of the day, pwede kasing napagod, nanawa, umalis. Ganun naman kasi talaga yung energy niya. Di ba? Ganun naman talaga kasi yung ugali niya. Pag nahihirapan, umaalis. Pag nakaramdam na siya ng konting hirap, iniiwan niya na yung obligasyon. Ganun. Okay? Meron tayong justice. Kaya parang ang sarap isumbat dun sa person mo na ganyan ka naman eh. Pag nakaramdam ka na ng hirap dun sa sitwasyon, iiwan mo. So parang sanay ka na ganun siya. So bakit ka pa magtitiis sa ganitong klase ng tao kung kaya mo naman mag-explore? So nakikita ko sa inyo guys na mataas yung chance na makahanap ka ng iba kasi hindi na tama yung ginagawa nitong tao. Ng taong to sa inyo. Talagang nakakatarantado talaga guys. No? Ganun ko siya na-describe. Sorry sa words. Pero talagang nakaka-BS talaga to guys. Tignan nyo, Wheel of Fortune, Justice. Kung Emperor siya, ikaw naman Justice. So, maano siya eh. Lagi siyang galit. Lagi siyang tama. So, ang nakikita ko rin kasi dito guys, ayan, since justice yung energy mo dyan, parang kaya mo na siyang batasin. Okay, kaya mo nang ilaban, no? Kaya mo na rin siya guys, i-let go. Parang, nandun ka na sa point na hindi mo na talaga guys kailangan tong taong to. Okay? So, ang may advice ko lang siguro sa inyo guys, huwag mo nang pahirapan yung sarili mo sa ganitong klase ng tao na toxic. Okay? Kaya, like ko sinasabi na mas maganda pa rin na meron kang ibang source of income para hindi ka na rin, kahit pa paano guys, hindi nakakabigat sa kalooban mo. Okay? So, once na i-let go mo tong taong to guys, mas maraming opportunity ang papasok sa inyo. May celebration ako nakikita dito. So, siguro malapit na yung birthday mo or pwedeng merong magaganap dito na celebration. Okay? So, tignan pa natin. Doon tayo guys sa energy. Tayo sa energy. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo? Meron tayong King of Cups. Mahal ka naman ito eh. Pero kasi ang problema sa person mo, distracted siya. Pagka may distraction, like may mga babae, may mga lalaki, may
masaya doon, tapos malungkot sa inyo. Lagi niya nakukumpara na mas masaya doon. Kasi parang ang hilig ng person mo, kaligayahan. Okay? Parang hindi pa siya, guys, tapos na mag-explore. So, ang nakikita ko sa person mo rito, guys, mabait naman siya. Ang problema sa kanya, guys, mabilis siyang ma-distract. Mahal ka naman ito, pero talagang distracted siya eh. Okay? So, hindi siya, guys, matatag. Mahinang nilalang itong person mo. Okay? Kasi kung hindi ka mahinang nilalang, guys, hindi ka ganyan ka, kadaling mahuhulog sa patibong. 'Di ba? So, siya kasi, guys, hindi ka makakapag-build ng foundation na kasama tong taong to kasi pwedeng lahat ng napundar mo, mataas yung chance na ma-give up nitong taong to. Pwedeng siya yung magiging kasiraan mo. Pwedeng siya yung sisira sa inyo. Okay? Sige, tingnan pa natin. Ano naman ang tingin ni person sa'yo ngayon? Meron tayong the tower. Ending. Gusto ko niyang iwan. Kasi nga, may Page of Pentacles. Merong ibang offer. Okay? Merong ibang nag-o-offer sa kanya. Merong ibang opportunity dumarating sa kanya. Tukso, ganyan. So, gusto niya, guys, na i-let go ka. No? Kung may pagkakataon. Pero hanggat may nabe-benefits pa rin sa inyo, may nag-uugnay pa rin sa inyo, hindi niya yung gagawin. Ang nakikita ko kasi, guys, ugali ng person mo, let go ka, pero babalik pa rin sa'yo. Okay, ganun siya. Medyo mahina nga tong taong to. Ano naman yung plano ni person mo? Meron tayong justice. So, ayan. Ang justice kasi, guys, magaling mag-manipulate. 'Di ba? Kasi justice yan eh. So, pakikinggan niya yung mga sinasabi mo. Hayaan ka niya, guys, magbunga nga. And, habang nagsasalita ka, hahanapan ka niya ng butas dun sa mga sinasabi mo. So, magaling talaga siya, guys, mag-manipulate. Okay? Justice. Yung gagawin niya, guys, hakbang dito sa relasyon nyo, may pagtatapos talaga. Emperor talaga siya. No? So, bakit maghahanap ka ng karelasyon na parang siya din yung kumakalaban sa inyo? 'Di ba? So, wag na lang. Parang naghanap ka lang ng kalaban. Parang naghanap ka lang ng kaaway or sakit ng ulo. Tignan natin ano naman yung outcome sa side ni person. Okay, ganito na ba tayo sa plano? Ano ba yung hakbang niya? Diba? Hakbang niya is the Chariot. So, ayun. Diba? Doon talaga siya, guys, sa kung ano yung magbe-benefits talaga siya. Okay? Ito, oh. So, nakikita ko kasi, guys, itong taong to, gusto niya na makita na yung fruit of labor niya. So, kahit na gumawa siya ng masama, basta makita niya lang yung fruit of labor niya. So, ano ba yon? Yung nagiging fruit of labor niya is, inisip niya na parang nagtsatsaga siya doon sa relasyon, pero wala naman, guys, nangyayari. Kaya, umahanap na talaga siya, guys, ng ibang taong sasaklolo sa kanya. Sabihin natin, guys, na may pera. Ganon siya, guys, kalala. Ganon kalala itong tao. Okay. Outcome. Wheel of Fortune. Babalik pa rin to eh. Tignan mo. May dadala pang kabayo, may cup of love. So, yung masasabi ko lang sa inyo, guys, hindi na. Kung ako lang yung tatanungin nyo, wag na. Kasi pinahirapan mo na lang yung sarili mo dito. Or pahirapan mo yung kalooban mo, yung pamilya mo, nahihirapan yung kalooban sa ganitong klase ng setup nyo. Okay? So, tingnan natin, guys, ano yung mga zodiac sign sa side mo. Meron tayong Capricorn, Libra, Sagittarius, Scorpio, Aquarius, and Pisces. Meron tayong Capricorn, Pisces, Libra, Sagittarius, Virgo, Scorpio, and Aquarius. Sa side mo naman, ay yung energy, guys, ng person mo, ha? Yun yung zodiac sign ng person mo. Tignan naman natin, guys, sa'yo. Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Meron tayong, parang kahit gusto mo pa, kahit mahal mo pa, iiwan mo na to. Parang hindi na tama. Hindi na makatarungan yung nangyayari. So, yung nakikita ko sa inyo, guys, ayun, puro kasinungalingan na lang. Parang,
ang dami ng kasinungalingan dito sa relasyon na to. Yun yung nakikita ko sa inyo. So, I think, mas magandang i-let go mo na. Okay? So, tignan natin. Tingin mo sa person mo. Death. Ramdam mo naman pabalik-balik na lang siya sa buhay mo So, huwag mo nyo na guys pabalikin kung gano'n naman yung inuugali niya, di ba? Okay, ginagawa niya na lang yung gusto niya pag-aalis sa buhay nyo Tapos babalik na lang guys pagka natapos na. Parang ang sama ng ugali ng person mo. Ano yung plano mo? May ibang option ka naman at meron kang ibang opportunity, meron kang ibang pinaprioritize din. So, parang marami pang mas mahalagang bagay bukod din sa taong to. Ayan, parang hindi naman siya ganun ka-importante. Nakakairita dun sa energy na nasasagap ko sa inyo. Parang medyo irritable ka dun sa taong yon. Okay? Ano naman yung outcome? Meron tayong Queen of Pentacles. So, Queen of Pentacles, ayan ang ganda ng source of income mo dito. Okay? Maganda yung kaperahan mo dyan. So, i-let go mo na lahat ng mga bagay na magpapabigat sa kalooban mo. Okay? Tignan natin guys yung love advice. Love advice. Meron tayong unrequited love. Di mo na nga rin alam bakit parang napipilitan ka na lang sa taong to. So, ba't ako nag-i-stay sa taong to? Wala naman ako nabe-benefits. Parang gano'n. Flirt, ayan. Alam mo, tumanggap ka ng mga bagong ka-flirt. Tumanggap ka ng mga bago sa buhay mo, Walang masama doon. Kumilala ka ng mga bagong tao. Meron tayong honeymoon. Okay? Marami pang tao sa mundo. Kailangan mo lang mahanap yung taong magmamahal sa inyo. Okay, so tingnan pa natin. Mensahe ni person mo, do you love me the way I love you? Parang nakaka-iritang pakinggan yung sinasabi niya. Di ba? Okay. Meron tayong I wish you were mine. Meron tayong I love you to the moon and back a million times. Guys, pasakal nga sa akin yung person nyo. Ayan. Kung kaya nyo guys, pwede mapasakal tong taong to. Nakakairita yung ugali. So guys, nasabi ko ba yung zodiac sign sa side mo? Wait nga. Zodiac sign sa side mo. Meron tayong Aries, Scorpio, Cancer, Virgo, Aquarius and Gemini, Taurus, Pisces, Capricorn, Libra, Sagittarius, and Leo, Aries, energy. So yan guys, ito lang pong inyong daily love reading. Focus po ulit. God bless and love you all. Bye-bye po.